pagtatanggi. Ito ay isang katang-isip lamang. Anumang pagkakahawig sa isang totoong tao, buhay man o patay, mga totoong pangyayari o sitwasyon sa pananalapi ay nagkataon lamang. Huwag kopyahin ng walang pahintulot. Ang plagiarism ay isang krimen. Ugat na bakal ang lungsod ng Neo-Tokyo Iron District, isang labirinto ng lungsod na puno ng kumikislap na neon at matatayog na gilingan ng bakal ay humihinga na parang isang napakalaking halimaw ng industriya. Dito, ang bawat kalabog ng mabibigat na metal at pagsisit ng singaw ay parang tibok ng puso. At sa mundo ng Iron Futures, walang pumukaw ng mas maraming haka-haka kaysa sa nagbabantang laban sa pagitan ng The Anvil at Raspol noong Disyembre 27, 2025, isang laban na bulong-bulungan sa mga trading hall at mga laban sa kontrata. Ngunit hindi lamang ito isang laban para sa titulo. Sa ekonomiya ng bakal ng Neo-Tokyo, ito ay datos at ang datos ang lahat. Si The Anvil ay isang titan ng tapang, hindi natalo sa Super Bantamweight Division. Ang bawat laban na kanyang nilabanan ay sinuri ng mga AI engine. Ang Steel Mind, ang pinaka-advanced na predictive artificial intelligence sa mundo na sumusuri sa biometric feedback, punch telemetry, opponent psychology at market sentiment. Ang mga negosyante sa Neo-Tokyo's Metal Futures Exchange, MFE, ay nagsimula ng manghula ng mga pagbabago sa presyo ng iron ore batay sa kanyang mga pattern sa pagsasanay. Sa kabilang banda, si Raspol ay ang matalino at hindi mahuhula ang underdog, isang hacker na naging boksingero na ang estilo ay sumasalungat sa pagkilala ng mga pattern. Kung saan hinulaan ng Steel Mind ang mga tendensiya, si Raspol ay nagdulot ng kaguluhan. Sa mga linggo bago ang laban, nakita ng AI Price Oracle ng MFE ang mga anomalya sa Iron Futures. Ang mga bid ay pabago-bago sa tuwing may mga pagkakataon ng training footage ni Raspol na lumalabas. Inisip ng mga analyst na ang AI ay overfit, na ang mga neural nets nito ay nagsimulang mag-ugnay ng mga hindi kaugnay na datos tulad ng footwork ni Raspol sa mga pagbabago ng kalakal. Habang papalapit ang laban, isang parallel drama ang naganap sa mga pamilihan sa pananalapi. Noong Enero 28, 2026, ang mga pangunahing pamilihan ng pera ay sumasalamin sa laganap na kawalan ng katiyakan. Ang EUR/JPAY rate ay nasa paligid ng 183 piso at 4 na sentimo bawat isang euro, isang antas na hindi nakita ng mga negosyante sa loob ng ilang linggo. Ang mga paggalaw ng rate na ito, bagamat banayad, ay nakaapekto sa mga kontrata ng import at export ng Neo-Tokyo na nakakaapekto sa lahat mula sa mga gastos sa pag-import ng hilaw na ore hanggang sa mga modelo ng pagpepresyo na nagpapagana sa steel mine. Bumulong ang mga espekulador kung ang EUR/JP ay magtitip lamang ng ilang pips, ang halaga ng mga kargamento ng bakal sa Europa papuntang Neo-Tokyo ay maaaring mangailangan ng agarang muling pagbabalanse ng mga modelo ng pangangalakal ng AI na ginagamit sa buong MFE na posibleng magdulot ng milyon-milyong algorithmic reorders. Ang arena ay isang pabilog na steel coliseum na may atmospheric na mga spotlight beam na parang mga sulo sa isang higanting pabrika. Naghiyawan ang mga tao habang pumapasok ang mga mandirigma. Ang kanilang mga puso ay minomonitor ng mga naka-embed na biometric sensor na nagpapakain ng real-time na data sa strategy grid ng steel mine. Round 1, lumabas ang The Anvil nang may walang humpay na pressure. Umalingaw-ngaw ang mga data processor. Mataas na kumpiyansa sa posibilidad ng panalo ng The Anvil, ang proposisyon ng AA. Round 3, ang Raspol na nawalan ng mga power shot ng The Anvil ay nagpaluwag sa kumpiyansa ng steel mine. Ang isang matinding pagbaba sa katiyakan ng prediksyon ay nagpadala ng mga shockwave sa Iron Futures desk. Ang mga algorithm ay tumugon sa pamamagitan ng mga hedging position at ang euro sa yen rate ay sandaling tumaas sa mga undercurrent sa pananalapi dahil sa cross-asset volatility. Isang sunod-sunod na synthetic trades na nauugnay sa risk appetite. Round 7, parehong duguan ang dalawang lalaki. Nagdulot ang Raspol ng isang hindi pangkaraniwang kaguluhan, isang pagkakasunod-sunod na itinakda ng Steel Mind na wala pang 0.2% na posibilidad. Natigilan ng AI, bumagsak ang kumpiyansa nito sa prediksyon na parang gilingan ng bakal sa panahon ng lindol. Sa mga merkado ng MFE at Forex, nakita ng mga algorithmic trader ang anomalya. Natigil ang mga logic loop, nag-trigger ng mga stop-loss cascade. Bigla, tumama ang mga automated buy orders sa pares ng EUR/JPY. Umikot ang merkado patungo sa 183.5 yen bago naging matatag, isang refleksyon ng magulong cross-system exposure. Habang nagsisimula ang huling round, natagpuan ng disiplinadong mga kombinasyon ng The Anvil ang kanilang marka. Nakakuha ang Anvil ng decisive TKO at ang mga tao ay sumabog sa masayang hiyawan. Sa mga likurang silid ng mga iron trading floor, nag-reboot ang mga algorithmic engine. Huminga ng malalim ang mga analyst. Nasulyapan nila ang kahinaan ng mga prediction system na dating itinuturing na hindi nagkakamali. Sa buong mundo, nanatili ang mga pera matapos ang biglaang pagtaas ng mga rate dahil sa bout-linked volatility. Ang EUR/JPA
Noong bandang Enero 28, 2026 ay bumalik sa tinatayang saklaw nito na malapit sa 183 yen bawat euro. Ngunit binabantayan ito ngayon ng mga negosyante ng may maingat na mata na iniisip kung paano ang kawalan ng katiyakan ng tao ay maaari pa ring magpawalang bisa sa mga pagtataya ng makina. Natuto ang Neo Tokyo ng isang mahalagang aral ng gabing iyon. Sa isang panahon kung saan nilalabanan ng AI ang data, ang elemento ng tao, ang hindi mahuhulaan na spark, ang tunay na wildcard, kung paanong ang hinulma na bakal ay lumalakas sa hindi mahuhulaan na init, gayon din ang espiritu ng tao ay lumalaban sa ganap na pagkuha ng code. Mag-e-evolve ba ang steel mind? Oo naman. Ngunit sinasabi ng alamat na sa arena na kulay bakal, ang minsanang pag-aalsa ng Rustfall, isang mekaniko na nagtaksil sa pattern at lohika, ay umukit ng isang bagong panuntunan sa mga AI strategy engine magpakailanman. Huwag kailanman ipagpalagay ang predictability sa isang mundong itinayo sa kawalan ng katiyakan. Magkita tayo sa susunod na video.